I will grow old here. I will die here, I think. Faroe Islands, 300 days a year kung ulanin ang islang ito. Mayroong humigit 300 din na Filipino na tinatayang 200 sa kanila ay mga babae o Pinay na nagpakasal sa mga lalaking Faroese. Ang mga Filipino ay tinuturing na pinakamalaking komunidad na hindi European sa Faroe Islands. Ang pamumuhay sa mga islang ito ay isang pambihirang karanasan na iilan lamang ang makakapaglalarawan sa nakakamanghang kalikasan na pumapalibot sa napakalayong kapuluan na ito. Walang mga punong makikita dahil mahirap mabuhay ang mga puno sa malalakas na buga ng hangin at sama ng panahon. Pero sagana sa damo, nakakaadik pagbasdan. Napakalinis, masabing isang tunay na paraiso. Wala ring bilangguan dahil hindi nila kailangan sa ligtas at payapa nilang komunidad. Ang maganda pa rito ay libre lang sumakay sa kanilang pampublikong bus transportasyon. Ito ay para hindi na mahikayat pang bumili ang mga residente ng kanilang pribadong sasakyan. May 5 traffic lights lamang sila na ang 4 ay matatagpuan sa kabisera nitong Torshan, isang maliit na bayan na kayang ikutin sa buong maghapon. Mas marami pa silang tupa kaysa bilang ng tao. Maraming kababaihang Faroese ang umaalis at ilan lang ang bumabalik. Marami namang Filipina ang dumarating at ayaw nang magsialis. Tito John's TV. Ang Faroe Islands ay hindi isang malayang bansa. Sila ay isang self-governing at autonomous territory sa loob ng Kingdom of Denmark. Bagamat mayroon silang malawak na pamumuno sa tahanan at pinamamahalaan, ang kanilang sariling mga gawain sa maraming lugar, nasa ilalim pa rin sila ng panlabas na soberanya ng Denmark. Matatagpuan sa gitna ng North Atlantic sa pagitan ng Iceland at Scotland. Ang grupong ito ng 18 islang gawa sa volcanic rock ay talaga namang nakakamangha ang ganda at ang pamumuhay napakasimple. Ang populasyon ng mga isla ay nasa 55,000. Karamihan ay nakatira sa maliit na bayan at nayon kung saan ang komunidad halos magkakakilala at nagkakaisa. Matatanaw ang matatarik na bundok at nakakalulang bangin parang hawig sa Batanes. Ang klima ay isa sa pinakatatanging katangian ng Faroe Islands. Ang mga temperatura ay malamig sa buong taon. Minsan may katamtamang lamig din kahit summer, bagamat pare-pareho ang pag-ulan, mahaba ang mga araw tuwing summer. Tuwing winter naman, ay nakakaranas ng kadiliman sa buong araw sa loob ng ilang linggo. Ang pamumuhay dito ay may kahirapan dahil sa pagbabago-bagong panahon. Kasing lala ng misis mong topakin na madalas ay hindi mahulaan, kaya't lagi silang handa 24 oras kung sakaling biglang sumama ang panahon. Sa kabila ng malupit na kondisyon ng panahon, ang buhay sa Faroe Islands ay kalmado. Ang mga tao ay pinapanatili ang kapayapaan. Maraming kababaihang Faroese ang di na bumabalik sa Faroe dahil sa nababagot sila at walang masyadong oportunidad na trabaho para sa kanila. Kaya naman ang pagdating ng mga Pinay ay isa sa nagbigay sigla sa mga komunidad dito. Ibinibida sila ng karamihang Faroese na sila ay masayahin, palakaibigan, matulungin at kompleto rekadong asawa. Ang lokal na ekonomiya ay higit na nakasalalay sa pangingisda, gayon din ang pag-aalaga ng tupa. Ang tradisyong ito ay pinapanatili sa isla na naipasa sa mga sumunod na henerasyon. Ang Faroe Islands ay meron ding mayayamang kultura na tradisyon. Mahilig sila sa musika, sayawan at mga pagdiriwang upang mapanatili ang diwa ng pamayanan. Gaya sa pagdiriwang na Olavsaka, isang masiglang pagdiriwang ng kulturang Faroese, puno ng tradisyonal na musika, sayaw at sports. Halos lahat ay dumadalo, kasama na syempre ang ating mga kababayan na isa ring pagkakataon na magkita-kita sila. Ang mga pagunlad sa infrastruktura ay nagbibigay daan sa mga residente ng akses sa internet, edukasyon at dekalidad na healthcare.
Kaya komportable rin ang buhay sa mga isla sa kabila ng pagiging liblib nito. Gayunpaman mas pinipili ng mga tao ang buhay probinsya na inaalok ng mga islang ito. Isa sa mga greatest attraction ng pamumuhay sa Faroe Islands ay ang pagiging malapit sa kalikasan. Mula sa mga bangin na pabagsak sa dagat sa malit na nayon nakakalat sa Green Meadows, lahat ng bagay dito ay nababalot ng katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng hangin, ng dagat, ng mga hayop at kwentutan ng mga magkakapitbahay. Ang mga Filipinong piniling manirahan dito ay nakahanap ng mapayapang kalidad ng buhay na malalim na konektado sa mga tradisyon at kalikasan. Ang pamayanan ng Faroese ay maliit lamang, kaya ang suporta sa isa't isa ay mahalaga. Di sila pwedeng maumay sa pagbumuka ng kanilang kapitbahay dahil madalang makakita ng bagong muka sa kanilang lugar. Ang pamumuhay sa Faroe Islands ay isang karanasang malalim na nakaugat sa kalikasan at komunidad. Ito ay isang lugar kung saan tatangkilikin ng mga residente ang mga nakakamanghang tanawin, kakaibang kultura at mapayapa ngunit mapaghamong buhay. Damang-dama ang koneksyon sa lupa at dagat at ang buhay ay sumusunod sa ritmo ng mga panahon at ikot. Isa talagang kakaibang tirahan ang malayong kapuluan na ito. Gusto mo rin bang manirahan sa Faroe Islands? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content. At huwag sanang kalimutang mag-like, lalong-lalo na ang mag-subscribe. Hanggang sa muling paglalakbay,